Good evening, I'm Pinky Webb. Tonight we ask the questions, we tackle the issues, we clarify matters, and we get on point. The plot continues to thicken. More accusations emerge in the missing Sabongeros case. The whistleblower Julie Dondon Patidongan now being accused of masterminding the disappearances along with his own brothers. That explosive claim comes from the camp of alleged mastermind gaming tycoon Atong Ang. Let's get on point with Julie Dondon Patidongan. Dondon, magandang gabi sa iyo at maraming salamat po sa oras. Magandang gabi din po, Mang Pinky, no? Alright. So, Dondon, umpisahan ko dito, no, sa naging interview ko kagabi kay General Macapas. Ang lumalabas kasi during the last part of the interview is that tinanong ko, doon sa naging investigasyon nila, si General Macapas, of course, was the CIDG head, pero nalipat na siya sa Region 12. Doon sa kanilang investigasyon, ang lumalabas daw na mastermind ay supposed to be si Atong Ang. Ang iyong sinasabi doon, ang mastermind din ay si Atong Ang. Pero tila nagkakagulo kayong dalawa ni General Macapas. Bakit? Yes, ma'am. Ganito kasi ang nangyari dyan. Ang una talaga, pinalabas ni General Macapas na ako ang mastermind at binigyan ako mismo ng kopya ng tao niya. Na ngayon, nung kinalaunan na sumabog yung ganyang isyo, idiniin niya na yung tao niya, nakawawa naman na si Major, yung isang major ng CIDG. Huwag ko na lang po banggitin yung pangalan. Opo. So, nabigyan ka, supposed to be, ng kopya ng affidavit ba ito, Dondon? Yes, ma'am. Yung affidavit na gusto papirmahan nila doon sa isang kamag-anak ng biktima na para pasinungalingan na ako ang mastermind at ang dalawang kapatid ko ang aking kasapwat. Which is na hindi naman talaga totoo. Ngayon, na sumabog yung issue na yan, binago na naman nila. Alam yan ng Dondon? Okay, it seems that our signal... Dondon, medyo weak yung signal natin. Okay, balikan ko lang, na-cut tayo dun sa sinabi mo. Tapos binago nila. Okay, you can continue from there. Gusto nila papirmahin yung isang kamag-anak ng biktima. Una, ma'am, para alam ng sambayanan, no? Spotty yung signal ngayon, Dondon. Unstable siya, paminsan lumalabas ka, at paminsan nawawala ka. Let's try to continue, sir. Go ahead. Yes, ma'am. Para alam ng lahat, pinagmamayabang yan sa akin, tinawag yan sa akin through telepono ni General Macapas na nagmi-meeting daw sila ni Manny Cuevas doon sa bahay niya sa Forbes Park. Kasama nila yung isang pinag-uusapan nila yung kaso ng yung mga sabongero. Yan ang tunay na amo ni General Macapas, si Manny Cuevas. Pangalawa, Dondon, sandali lang po, para klaro. Ang sabi mo, pasensya ka na kasi medyo on and off yung signal. So sabi mo, nagkaroon sila, ipinagmamalaki na may meeting sa Forbes Park Bang, sabi mo. I hope you don't mind, pakiulit please. Yes, ma'am. Pinagmamayabang niya na nag-meeting sila ni Mike Cuevas doon sa bahay ni Mike Cuevas sa Forbes Park. Ngayon, kasama nila yung isang general na hindi ko na lang po banggitin yung pangalan. At bakit po pinagmamalaki itong meeting allegedly sa Forbes Park? Kasama po ang sinasabi ninyong isang Manny Cuevas?
Bani ko iba, ang tanong ko dito, magkano kaya ang nakuha nilang pira kay Mr. Atong Ang? Ngayon, sagutin ko lang yung issue na bitawan ng salita ni Ma'am, Ma'am Jane Fajardo, no? Parang hindi yata angkop sa pinag-uusapan namin between DOJ, Remulla. Nung time na yon, una kaming nag-meeting, kasama ko sila ni sila Colonel Ale, ako, at saka yung ibang si EDJ. Wala pa noon si General Macapas. Ang pinagmimitingan namin dahil naibulong ko, nasabi ko kay SOG Remulla, sabi ko, Sir, mayroon akong 2 kapatid na makakatulong dito sa kaso na to. Mm. Ngayon, tinanong ako ni SOG, asan ba yung 2 kapatid mo? Ngayon, binanggit ko, ma'am, na nandun sa Cambodia. Tapos, sige, pag-usapan natin at pwede NBI ang magsundo doon, either sa grupo na lang nitong, yung sa grupo na lang ng mga CIDJ. Second time, ma'am, nag-meeting kami doon sa DOJ, kasama na si General Macapas, sila Colonel Ale. Nagulat si General Macapas dahil sabi ni Sir Remulla, Boying Remulla, Dondon, kumusta na yung kapatid mo? Safe ba doon sa ano? Don, magkakaroon tayo ng problema intindihin itong interview natin, no? Kasi gaya ng sabi ko kanina, spotty yung inyong signal. Ganito na lang gawin natin. We're gonna take a break. Tatawagan ka na lang namin sa telepono para maging malinaw yung ating discussion. Okay? We'll be taking a very short break. We'll continue our discussion with Julie Dondon Patidongan when we return. Stay tuned. This is On Point. All right, welcome back. Still with us, missing Sabungero case, whistleblower Julie Dondon Patidongan. Dondon, magandang gabi muli. Yes, magandang Okay. gabi po, Vicky. Mas maganda na po yan. So sinasabi nyo kanina, gusto nyo pong sagutin yung naging pahayag ni Colonel Jean Fajardo. Tama ho ba? Yes, Okay, yes, go ma'am. ahead, sir. Ang nangyari kasi, ma'am, na-miss him po si Ma'am Jane Fajardo sa pangyayari. Ulitin ko po, bago ang lahat, doon kami sa DOJ, kasama ko yan, si General Macapas at saka si Colonel Ale. Dahil yung time na yon, nabanggit ko na kay SOG Remulla, ma'am, na mayroon akong 2 kapatid na makakatulong dito sa kaso ng missing sa Bungiro. Ngayon, second time na yun, ma'am, na sinabi ni SOG Remulla, kumusta na yung mga kapatid mo? Sino ba ang susundo? Nagpresenta kaagad yan, ma'am, si General Macapas. Sabi ni SOG Remulla, kailan nyo ba sunduin yan? Sir, ang kailangan ko kasi yung travel permit. Sa madaling salita, ma'am, sabi ni Sir Boying Remulla, walang problema yan. Tatawagan ko lang yung kapatid ko. Sa nangyari, ma'am, kinabukasan, na-approve naman yung travel ni General Macapas kasama yung 3 niyang tao. Ngayon, sinabi ko kay General Macapas, ma'am, na sinabi ko sa kanya na, Sir, kailangan ko ng picture mo dahil hindi sasama yung mga kapatid ko pag hindi kilala yung kukuha sa kanila. Opo. Sa madaling salita, ma'am, sinindan niya ako ng picture niya at isinin ko naman doon sa mga kapatid ko at sinabi ko sa kanya kung saang hotel sila naroon dahil ay pinatakas ko na yan doon sa mga pinaglagyan ni Mr. Atong Ang dahil pinapapatay na nga sila doon. Sa madaling salita, ang sabi nga sa akin ni Sir Boyeng na mas maganda, papuntahin mo na yan sa Philippine Embassy. Ngayon, tumawag yan sa akin si Mr. Macapas, si General Macapas. Sabi niya sa akin, huwag mo nang palisin yung kapatid mo doon sa hotel. I-text mo sa akin yung complete address at ako na mismo ang pupunta doon. Which is, napuntahan naman niya at dinala niya
sa Philippine Embassy. The right time, ma'am, na hindi sila nakabuka agad, kinabukasan pa sila nakaalis. Mm. Ngayon, ang pinakamasama dyan, ma'am, gusto kong kausapin yung mga kapatid ko, ayaw niya ipakausap sa akin. Tapos, kinuha niya yung mga cellphone ng kapatid ko. Pagdating dito sa Pilipinas, nagtaka naman ako dahil iba ang usapan namin doon sa ginawa niya. Doon pa lang sa airport na dapat ano niya ng maayos na dalhin niya sa CIDG, doon pa lang pinapahuli niya na yung dalawa kong kapatid. Okay. Sa madaling Don, I'll salita, cut you ma'am. there, no? I'll cut you there. Ang sinasabi po niya, hindi mo daw sinabi na may kaso yung isang kapatid mo. Number 1, itong si Jose. At number 2, itong si Elakim, ay iba daw ang pangalan or yung kanyang travel document or it could be the passport. Iba daw ang pangalan, hindi daw Elakim. Robert Bailon ata ang nakapangalan. So, ang sinabi niya sa akin kahapon, Don, ikaw ang hindi nagsasabi sa kanila, well, number 1, sinagot mo nga na kapatid mo pala yung nandun sa CCTV, tapos number 2, na yung isa kapatid mo may kaso at yung isa nga ay, kumbaga, iba yung dokumento na dala-dala niya sa Cambodia. Pakisagot, please. Ma'am, nakakatawa. Pwede ko gawing witness si Boying Rimulya, ma'am. Ginawa niyang sinungaling si Sir Boying Rimulya. Samantalang sinabihan siya mismo at sinabi ko rin sa kanya. Ngayon, ma'am, kung ganyan siya kasinungaling or sinabi niya na nagsisinungaling ako, magpalay detector kaming dalawa. Kaya ko siyang hamunin. Bakit ganon ang ginawa niya? Iba ang kwininto niya kay General Torre, ma'am. Ang sabi niya pa, covert daw yun at siya lang ang nakadiscovery na ganon ang nangyayari. Walang ibang tao na nag-impo, which is na ako ang nagsabi sa kanya at alam ni Boying Rimulya yan, ma'am, na dapat hindi sana siya ang pinapakuha. Dapat NBI sana ang kukuha. So ako, pumayag na ako na mga pulis ang kukuha. Gawa ng sa simula pa lang, sa pulis, sa kay PNP chief, ako sumurinder, ma'am. Doon ako naghingi ng tulong. Don, nasabi mo ba na may kaso itong isang kapatid mo na si Jose? Nasabi mo ba kay Secretary Boying o kay General Macapas? Yes, ma'am. Saksi ang mga sa ADG, lalo na yung si Colonel Ali, ma'am. Sinabi ko sa kanya, sinabi ko rin kay Mr. Boying, ma'am, na yung dalawang kapatid ko, kukunin ko yan kasi as a witness yan, ma'am. Dahil yung si Jose Patidongan, ma'am, na pinagbintangan nila na nagbitbit nung isang missing sa Bungero, yan yung close-in security ni Mr. Atong Ang mismo. Siya, kung natandaan nyo, ma'am, nung sa Senate hearing, yung sa likod ni Mr. Atong Ang, yan yung si Jose Patidongan, ma'am. Okay. Yes. Sir, Don, linawin ko. Ang tinanong ko po sa inyo, kung sinabi mo kay Secretary Boying at kay General Macapas na may kaso itong kapatid mong si Jose. Yun po ang tinanong ko. Yes, ma'am. Sinabi niyo po. Ko, ma'am, Okay. Sinabi ko sa inyo, ma'am, na alam ni Sir Boying Rimulya yan, ma'am. Ang sabi nga niya sa akin, tulungan natin yan. Okay. All right. So, balikan lang natin, backtrack tayo ng konti, Don. Kasi nasabi mo na kanina na pinaalis mo talaga itong dalawang kapatid mo. Dahil ang sabi mo ay you're trying to protect them dahil? Ma'am, hindi ako ang nagpaalis dyan. Si Mr. Atong Ang nagpaalis dyan. Okay. Doon niya pinatira yan sa grupo niya na isang Taiwanese, ma'am. Doon niya pinapatrabaho yung dalawa kong kapatid at kaya nga yan nakakuha yung isa si Eliakim ng ibang passport, ma'am, dahil kinuhaan ni Mr. Atong Ang yan, ma'am. Ang kagandahan lang dyan kay Eliakim, ma'am, original na pangalan ang kinuha nila sa original na tao at kinuhaan nila ng passport na ang mukha ni Eliakim ang pinicturean yan, ma'am.
Alam yan mismo ng personal driver ni Mr. Atong Ang. Okay, so I stand corrected there, Don Don, no? Pero may sinabi ka kasi na at some point ay inilipat mo ang inyong mga kapatid dahil gusto mo na silang protektahan. What do you mean, ma'am? Meron kang sinabi sa akin kanina, nung kinakwento mo ito, na ikaw ang nagsabi kay General Macapas na kung saang hotel nandun ang kapatid mo dahil ikaw, sabi mo, inilipat ko sila. Ma'am, ang ibig ko sabihin, ma'am, yung kasing dalawa kong kapatid nasa Cambodia yan, ma'am, may threat na yan na pinapapatay ni Mr. Atong Ang doon sa grupo na kung saan iniwan yung dalawa kong kapatid. Kaya ang sinabi ko dyan sa dalawa kong kapatid, huwag nyo nang antayin na sila ang magpaano sa inyo. Tumakas na kayo. Sa madaling salita yan, ma'am, pinatakas ko muna yan. At sinabi ko muna kay Sir Buying Rimulya yan, ma'am, Okay. na ganito, ganyan, yung dalawa kong kapatid na pinapapatay na ni Mr. Atong Ang at magagamit natin bilang witness, ma'am. Yun ang totoong kwento Apo. dyan, ma'am. So yun po yung kadugtong nung sinabi mo kanina. Kaya alam mo kung nasa ang hotel sila dahil ikaw na mismo nagsabi sa mga kapatid mo na umalis na sila kung nasaan sila. Where Yes, they were. ma'am. Okay. So, Don, exactly ano ba ang naging papel ng iyong dalawang kapatid? Balikan lang po natin. Itong si Jose, supposed to be, yung nakita na may photo na may hawak-hawak siyang lalaki na nakaposas, ano? Tapos si Ella Kim, sir, ay yung nakita supposed to be sa CCTV na nagwi-withdraw doon sa account ng supposed to be isang missing sabungero. Please clarify that, Don. Ma'am, ang totoo niyan, ma'am, yung si Jose Patidoongan, siya yung close-in security ni Mr. Atong Ang. Yung sinabi niyo, ma'am, na may hawak-hawak na si Bautista na may pusas, ang tao na humawak niyan, ma'am, na binanggit ko na yan noon, na si Mr. Roger Burican at si Rogelio Rodilo Anig-ig. Yan yun, ma'am, ang ginamit niyang witness against sa akin, ma'am. Okay. Na makikita naman natin, ma'am, na matatangkad na tao yun. Yung mga kapatid ko, 5'6" lang yan, ma'am. So hindi Yung si nagbit-bit. Don, ang sinasabi mo hindi si Jose itong supposed to be may photo na may kasamang lalaki na nakaposas. Hindi si Jose ito. Yes, ma'am. Hindi Okay. yan, ma'am. Ang lalaking may pusas, ma'am, yan yang si Rogelio Roger Burican at si Rodilo Anig-ig, ma'am. Kung hindi ako nagkamali, nabanggit ko na yan sa inyo, Okay. ma'am, na kasama pa yan ni Mr. Atong Ang nung mag-file, ma'am. Nabanggit ko sa inyo yan noon, ma'am. Pasensya ka na, Ngayon, Don. Sa dami din kasi yes, ng mga ma'am. pangalan na lumalabas. Hindi ko naman mamememorize yes, lahat ma'am. yan. Ito pangalawa ngayon, ma'am. Gusto ko lang liwanagin. Yung tao na nag-withdraw, kapatid ko yun, ma'am. Okay. Si Ella Ngayon, Kim. ang nangyari, ma'am, ganito ang nangyari dyan, ma'am. Nung kinuha nila yung isang tao, pinapatsik ni Mr. Atong Ang yung ATM, pinaamin yung password, pinaamin ng PNP yung password. Ngayon, wala silang ibang mautusan dahil ito na mga kapatid ko na bodyguard ko, yun ang inutusan nila mag-withdraw para i-check kung totoong malaki ang kinikita nitong mga mandaraya, ma'am. Yun ang totoong yung kwento nag-chope. dyan, ma'am. Hmm. Kaya i-explain yan ng kapatid ko dahil siya mismo bit-bit nila ng mga pulis, kasama siya kung saan din niliver ng mga pulis, ma'am. Kaya yan ang iniingatan kong witness ko, ma'am. Don, ito ba yung sa mga, yung naging pag-uusap natin? I think I've spoken to you at least twice, maybe, no, in the past. And I kept asking you, bakit hindi ka pa nagfa-file ng kaso, at least tapos na yung dun sa Napolcom, no? Pero parang hindi pa tapos yung iyong affidavit. At palagi mo sinasabi na meron pa kasing kulang. Ang sinasabi mo bang kulang ay itong dalawang kapatid mo? Yes, ma'am. Yan na yan, ma'am. Kaya yun ang nakiusap ako. Kaya Sir Buying Rimulya, ma'am, na makuha talaga yung dalawa na yan, ma'am. Which is, pinagsinungalingan nila na medyo parang kaya nabula ni General Macapas si Ma'am Jean Pajardo dahil hindi tugma yung sinabi ni Ma'am Jean Pajardo doon sa sinabi ko sa actual, ma'am.
sa sinabi mo sa aktual na during the meeting with the SOJ, si Secretary Remulla. All right. Yes, Okay. ang objective niyan, ma'am, ang gusto lang ni Macapas na hindi masama, ma-involve yung mga pulis na mga suspect, ma'am. Yan sila ni Colonel Orapa at saka sila Malinaw, ma'am, at sa mga iba pang pulis, ma'am. Yun ang gusto nila, walain, ma'am. Kaya gusto nila na kami lang apat ang suspect. Nung una, ako na ang mastermind. Ngayon, idinawit na nila si Mr. Atong-ang na hindi nakasama yung mga pulis. Kailangan kung paano magsalita yung witness kung lahat ng mga sinasabi ko ay linlangin nila ang taong bayan. Meron ding isang parang portion dito na issue, no, na sinasabi na kailangan kapag mag-file ng kaso, Dondon, ay maisasama ka talaga sa kaso. Yun daw talaga ang SOP for you to eventually be discharged as a suspect and qualify as a state witness. Ang tanong ko, Dondon, kapag ikaw ba ay sinama dito sa kasong to, yung ba ay tatanggapin mo? Ma'am, tanggap ko naman talaga yan, ma'am, dahil kasali naman talaga ako dun sa, di ba, nakasuhan na nga ako, nakulong na nga ako. Ang hindi ko lang tanggap, ma'am, yung ginawa nila na puro kasinungalingan, ma'am, which is na printed pa nila yan kasi kay DOJ, ma'am, na yung kaya sabi ni Sir Boyeng Remulla, hindi, dito tayo sa original. Bakit gusto pa nilang linlangin, ma'am, na ako na yung naging mastermind, ma'am, at wala na yung mga pulis. Kaya naawa ako doon sa isang major, ma'am, na parang twinnes, na parang yung pa ang pinagbintangan, ma'am, na yun ang gumawa ng At mayroon pang, ma'am, mayroon pang isang attorney, ma'am, nung yung affidavit? mayroon pang, Yung sinasabi niya, ma'am, okay. mayroon pang isang attorney, ma'am, na gusto pa, nung inimbestigahan yung kapatid ko, ma'am, sinabi pa na, oy, dagdagan nyo yan, hindi ganyan yung kaso. Kaya doon ako nagalit, ma'am, Okay. kay General Macapas. Ang ganda ng usapan namin, hindi siya marunong sumunod sa usapan, ma'am. Dondon, pakipaliwanag sa amin at sa mga nanonood sa atin. Alam ko sinabi mo nga na pinaalis yung dalawang kapatid mo, no? Ang kwento mo nga ay pinaalis ang dalawang kapatid mo ni Mr. Atong Ang. Bakit sila pinaalis at ikaw ang naiwan dito? Ma'am, yung nag-withdraw ng ATM, ma'am, dahil siya naman talaga ang nag-utos noon, na ipa-withdraw yung pera para checkin kung gaano kalaki ang kinikita nitong mga mandaraya. Ngayon, kapatid ko, una nga, ma'am, tinanong pa nga niya ko, ano bang gawin mo sa kapatid mo? Hindi na ako sumagot, ma'am, kasi ang balak niya, papatay yung kapatid ko. Hindi ako pumayag, ma'am. Kaya ganun ang ginawa niya. Nandun ako niyan sa abroad, ma'am. Pinaalis niya talaga yan si Eliakim, ma'am. Kinuhaan nila ng ibang passport. Pati yan si Jose, ma'am. Pinaalis din niya yan, ma'am. Sabay ba silang umalis, Dondon, yung dalawang kapatid mo? Nauna yun si, ma'am, nauna yan si Eliakim, ma'am. Okay. Nauna. Saka sumunod yan si Jose. Pinasunod niya. Pero ang pinakamasama niyan, ma'am, walang record sa pag-alis yan, ma'am. Yung dalawang Lahat ni Mr. Atong Ang yung immigration, ma'am. Yung dalawang kapatid mo, ang sinasabi mo, walang record ng pag-alis dito sa Pilipinas. Hindi, yung isa, ma'am, may record, ma'am. Okay. Kasi hindi naman niya tunay na pangalan yung ginamit ni Mr. Atong Ang. Pero yung si Jose Patidungan, ma'am, yung pag-alis, walang record, ma'am. Kahit i-check nyo, Okay. sa ma'am, immigration. Opo. Dondon, meron ka pa daw isang kapatid? Meron pa bang iba pang kapatid na posibleng kasama dito sa kasong ito, sa issue na ito, na nagngangalang Rolando ba? Rolando? Hindi ko alam, ma'am, kasi lahat kami ng kapatid, ma'am, empleyado ni Mr. Atong Ang. Lahat ng mga walang alam, ma'am, idinawit niya na lahat. Kasi ang gusto niyang palabasin, sisirain yung pagkatao ko, ma'am.
Yun ang gusto palabasin ni Mr. Atong Ang, ma'am. Ang lumabas nga sa report kanina, Don ni Joash, ay ang lumalabas, kayo, the Patidongan brothers, ang may pakana nitong lahat. Please respond to that. Yeah, yes, ma'am. Natatawa nga ako, ma'am. Kaya nga, nabanggit ko na yan nung una, ma'am, parang baliktad. Yung tuta na ngayon ang sumusunod sa sa malaking aso, ma'am. Ibig sabihin, ma'am, yung malaking aso na, ma'am, ang sumusunod sa tuta, ma'am, which is ganun ang nangyari ngayon, ma'am. Okay. Don, nasa na yung dalawang kapatid mo ngayon? Nakausap mo na ba sila? Nagkita na ba kayo? Ma'am, yung si Eliakim, kasama ko yan, ma'am. Sinama ko na yan, ma'am, para maproteksyonan na rin. Pero yung isa kong kapatid, ma'am, na kinasuhan na may kaso, ma'am, nandyan nakasip sa CIDG, ma'am. Okay. Anong kaso niya, Don? Ma'am, maraming kaso yan, ma'am. Sa totoo lang, hindi ko rin alam na ganun ang nangyari, ma'am. Na yung sa 6,000 na parang doon na nangyari, ma'am. Na hindi ko matandaan dahil matagal naman na talaga kami kay Mr. Atong Ang. Which is, na alam siguro ni Mr. Atong Ang dahil naikwento yan ng kapatid ko na pinabayaan niya. Ang gusto lang ni Mr. Atong Ang, pakinabangan lang kami. Sa totoo, ma'am, ang ugali ni Mr. Atong Ang, pag tapos ka na sa kanya, ipapaligpit ka na niyan, ma'am. Katulad nung isang ma'am, katulad ng isang tao, ma'am, na pinagkakatiwalaan niya, ma'am, na pinapatay niya, ma'am, yung si Kenneth Yu, ma'am, na hindi, binanggit ko sana yun, ma'am, pero ayaw dahil hindi naman related sa missing sa Bungero, ma'am. Alright. Pinapapatay niya yun, ma'am, doon sa may kondo. Tapos, ang ginawa niya, dahil kinuha ng pamilya yung mga cellphone, ma'am, at inuwi sa Mindanao, ang ginawa niya, ma'am, pinakuha yung cellphone at binigyan lang ng 2 million. Okay. Na walang Don, hustisya, ma'am. pasensya na, no? I have to end the show dahil overtime na po ako. So, yung isang kapatid mo nasa iyo na, no? Siya ba ang magiging, yung sinasabi ni SOJ, ni Secretary Remulla na witness dito sa kasong ito? Yes, ma'am. Itong dalawa na to, ma'am. Okay. Itong dalawa. And as a last question, sir, kailan ho matatapos ang inyong affidavit? Ma'am, actually, ma'am, bukas. Ready na to, ma'am. And when is filing? Kailan siguro ang pagsasampa ng reklamo? Bukas po, ma'am. Bukas. Alright. Hopefully, ma-submit na to bukas. Maraming salamat sa iyong oras, Julie Don Patidongan. Maraming salamat po, ma'am. That's On Point. Join us again tomorrow, 7:30 p.m. here on BNC, the Billionario News Channel. I'm Pinky Webb. Thank you for watching.